Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang inyong life coach at kanegosyo partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, ang ating pong pag-usapan ay napakahalaga, napaka-importante po nito at dapat kaibigan, no, magkaroon ka nito kaibigan. Kaya naman sana panoorin nyo po ang video ito hanggang dulo. Dahil alam ko kaibigan, makakatulong po to sa inyo, no, para aasinso ang buhay nyo at hindi lang buhay mo ha, pati ang buhay ng iyong family mga kaibigan. But before that kaibigan, no, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana, please don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa atin, sa amin ng aking family. So kaibigan, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa pag-iipon, saving. Okay, how to save money. Kaibigan, nakagawa na po ako ng video. Nakita nyo siguro, no? Nakita nyo na yung ating previous video kung bakit mahalaga yung nag-iipon tayo at paano tayo makaipon. And may nabasa po ako mga comments kaibigan, few lang naman, no? Hindi naman marami. May mga kababayan, kaibigan, kapatid po tayo mga dito sa YT World nagsasabi na, Ate GB, kaya po kayo nakakaipon kasi may negosyo po kayo. How about us? How about me? Na walang negosyo, kaya hindi ako nakaipon. How about kaibigan, no? How about us? How about you kaibigan, no? Na isang empleyado. Wala kang other source of income. Empleyado, no? So, employee tayo, dear friends. So, minsan, hindi siguro minsan, most of the times, ang hirap makaipon pag tayo po ay isang empleyado. Walang other source of income. Empleyado lang. So, dear friends, naiintindihan ko po kayo. Napakahirap naman talaga. And mayroon po mga bagay, no, na nagiging dahilan kung bakit ikaw nahihirapan mag-ipon. Kaya kaibigan, again, naintindihan ko po kung bakit nahirapan ka mag-ipon, ikaw na isang empleyado, kasi naman may mga bagay po talaga na siyang nagpapahirap sa atin. And pag-usapan natin ito, dear friends, and magbigay na rin ako sa inyo ng mga solusyon. No? Paano, kahit pa nahirapan tayo, kahit parang imposible, paano pa rin tayo makaipon? Anong dapat natin gawin? Kaya again, sana kaibigan na panoorin nyo po ang video nito hanggang dulo. So mga kaibigan, ang number one reason na nakikita ni Ate GB kung bakit nahirapan tayo mag-ipon pag tayo isang empleyado is that kay tayo po, no? Tayo mismo ang breadwinner ng ating family. Tayo yung inaasahan ng ating family. Kaya kaibigan, kung makarelate ka nito, kung ikaw yung breadwinner na yung family, kung ikaw yung inaasahan na yung family, saludo po ako sa inyo kaibigan. Ayan. It is our obligation, it is our responsibility, kasi nga family natin, no? Kaya naman, dear friends, minsan ang hirap makaipon pag tayo ang breadwinner ng ating family. Kaya naintindihan ko po kayo kaibigan, no? And another reason, dear friends, kung bakit, siguro sasabihin nyo, ako Ate GB, hindi rin ako makapag-ipon. Kasi naman siguro kaibigan, no? Gumagastos ka ng sobra sa iyong kinikita. You are spending money much more than the money that you are earning, which is not right po. Kaibigan, no? Kahit pa elementary student, high school students, alam na pag tayo po ay gagastos na mas malaki sa ating kinikita, syempre dear friends, paano tayo makakaipon? Hindi talaga tayo makakaipon. Okay, and much worse pa, no? Hahantong tayo sa utang. Bakit? Bakit nasabi ni Ate GB, nahahantong ka sa utang? Kasi nga, maubos yung pera mo. Ngayon, pag ubos na yung pera mo at hindi pa sahod day, malayo pa yung sahuran, anong gagawin mo? Wala ka ng pamasahe, wala ka ng gagastusin, pagkain. Ayan, so mangungutang ka, manghihiram ka ng pera. And again, dear friends, ilang beses ko na nasabi, pag yung ang utang talaga, no? Most of utangs may tubo. May percentage talaga na tubo. Okay, so lalo kang mababaon sa kahirapan, no? Mababaon ka siguro sa utang. At syempre, hindi ka talaga makakaipon. Kaya kaibigan, no, isang reason kung bakit hindi tayo makaipon, lalo tayo ay empleyado, walang other source of income, is that yung talaga, dear friends, no, na gumagastos tayo lagpas sa ating kinikita. And there's another thing, kaibigan, kung bakit, another reason kung bakit tayo hindi nakakaipon is that yung bang
pag nag-increase yung ating sahod, no? Yung ating salary ay nag-increase, lumilevel up yung ating salary, ayan, pati yung ating lifestyle ay lumilevel up rin. Ayan, nag-level up sa salary, na-promote ka sa trabaho, yung lifestyle mo na-promote rin. Kung noon, kaibigan, okay ka lang na nasa umaga bago pumasok sa trabaho, nagkakapi ka, 3-in-1, instant coffee, or coffee stick, ayan, kumakain ng tinapay. Ngayon, hindi ka na nagkakapi sa bahay kasi doon ka na saan? Sa Starbucks nagkakapi or sa kahit anumang coffee shop, which is mahal po talaga. Ayan, kung noon, kaibigan, no, nung bago mo lang pasok sa work, ayan, okay lang sa'yo mag-tricycle, ayan, okay lang sa'yo mag-jeep. Ngayon, nag-increase yung salary kasi nga na-promote ka, or nakatanggap ka ng bonus, ayan. So, nagtataksi ka na ngayon, ayaw mo na mag-jeep, ayaw ko Ate JB, maalikabok, mainit, magtaksi na ako ngayon. Total, nag-level up na yung salary ko. Ayan, kaibigan. So, instead of iipon natin yung dagdag salary natin, no, kasi nga nag-level up na yung ating sahod, instead na i-save natin, napupunta ngayon sa ating level up na lifestyle. Ayan. So, kaibigan, this is not right. Okay? Tsaka na lang tayo mag-level up kung talagang marami na tayong pera, kung talagang stable na yung ating source of income. Tsaka na tayo mag-level up. Okay? Habang tayo ay empleyado pa lang, ayan, pa lang siguro na, huwag nyo namang iba sa Ate GB, habang tayo empleyado, ayan, matuto tayong magtipid. Matuto tayong mag-budget. Huwag mong i-level up yung lifestyle mo. Kahit na nag-level up na times 2, times 3 yung salary mo, yung anong nakasanayan mo noon, nung bago ka nag-umpisa ng work, ganun pa rin. Huwag mong level up pati yung lifestyle mo. Isa ito sa mga dahilan, kaibigan, kaya hindi ka nakakaipon. And ito pa, kaibigan, no, kung bakit tayo bilang empleyado ang hirap makaipon, no, para bang imposible na tayo ay makaipon, makasave ng pera, is that, yung bang mabilis tayong maawa, mabait, sobrang bait natin. Okay lang namang tumulong sa kapwa, other friends, pag may humingi sa akin sa atin ng tulong, magbigay tayo. So, minsan, kaibigan, yung mga ka-office mates natin, ayan, uy, bibili ka Ate JB ng coffee, ayan, sali mo naman ako, bilhin mo naman ako. Aray, minsan nangyayari talaga ito, no? Ayan, parehas naman tayong sumasahod. Bakit sila nagpapabili sa atin? But again, kaibigan, hindi ko naman sinasabi na masama yung magbigay tayo. Hindi ko sinasabi na masama yung tumulong tayo sa ating kapwa. It's good. Ang sarap sa pakiramdam. But din, kaibigan, think of it. Dapat yung tulungan natin, dapat yung bigyan natin ng tulong, ay yun lang tao na deserve talaga na tulungan natin. Ayan. Kung alam mo naman na pareho kayong sumasahod, bakit mo siya bibilhan? Bakit siya hindi makakabili for himself or for herself? O, diba? Again na, hindi masama ang magbigay. Maganda po yun. But then, yung deserve lang na bigyan natin. Ayan. So, marami na akong kilala kaibigan, no, na pag sahod na parang 1D millionaire, bigay dito, bigay doon. Ayan. Panay libre nila kasi nga sumasahod na sila na nakasahod na sila, which is not proper. So, bago ito gawin kaibigan, no, unahin mo muna yung sarili mo, no? Please, save money first. At ito pa kaibigan, no? Kung bakit hindi nakakaipon tayong mga empleyado is that, yung bang madali tayong magtiwala. Ayan, alam niyo naman nowadays, marami ng scammers. Ayan. So, pag alam nila na payday, ayan, maraming pira sa Ate GB dahil sahod day, sahuran na. Tapos may pupunta sa atin, ayan, sasabihin, uy, mag-invest ka dito Ate GB, may pera ka naman, dodoblihin natin yan, maging triple yan, o diba? Ang sarap, ang tatamis ng kanilang salita. Ayan, kaya tayo madaling magtiwala. Ayun, naubos yung pera natin, yung sahod natin, wala pa tayong ipon. So kaibigan, it's okay to invest. Gusto ko ngayon na mag-invest ka, pero before you invest, dapat kaibigan, alamin mo muna kung talagang totoo. Kung hindi ba ito scam. Kung hindi ka sigurado, ay wag na lang. Ipunin mo na lang yung pera mo, tsaka ka na mag-invest kung talagang sure ka na sa isang bagay. Ito yung isa sa mga dahilan kaibigan, kaya tayo mga empleyado, naubos yung pera natin at hindi talaga tayo nakakaipon kasi mabilis tayong magtiwala. Sana wag ganun. Okay. And dear friends, no? So ngayon, na nabigay ko na sa inyo yung mga reason kung bakit hindi tayo nakakaipon, ano bang dapat natin gawin? Ano bang solusyon sa mga bagay na ito? Well, first and foremost, kaibigan, no? Dapat talaga, again, huwag kang gumastos ng sobra sa iyong kinikita. Okay?
dapat matuto ka mag-budget. Try to discipline yourself. Ayan, nasanay ka na noon. Bakit mo pa ibahin yung lifestyle mo? Ayan, magkape ka na lang sa bahay niyo. Huwag ka nang mag-Starbucks. Huwag ka nang magkape sa mga coffee shop. Gusto mo kumain ng masarap, huwag ka nang kumain ng restaurant. Bumili ka na lang ng karne, magluto ka sa banyo, pati family mo makakain pa. O diba? Again, huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino, ha? At pag tumulong ka kaibigan, huwag sagad-sagad. Magtira ka sa sarili mo, okay? And about being a breadwinner, yung tayo talaga, no? Tayo yung gumagasto sa bahay natin, yung pamilya natin ay nakadepende sa atin, it's good. Again, it's our responsibility, it's our obligation na tayo po ay tutulong sa pamilya natin. But then again, kaibigan, wag naman lahat. Okay, walang masama sa tumulong, lalo na kapamilya natin. But first, help yourself first. Ayan, kailangan mo muna stable yung income mo. Kailangan talaga unahin mo sarili mo, kaibigan. It's not about being selfish. Hindi to selfish. Hindi ka selfish pag inuna mo yung sarili mo. At least, dapat talaga, no? Hindi at least, dapat tulungan natin yung ating sarili, unahin natin na i-grow yung ating sarili, then tulungan natin yung ating kapamilya, no? Hindi naman maganda na talikuran natin sila porque may trabaho na tayo, but then magtira ka sa iyong sarili. Huwag mo ibigay lahat. Ito pa kaibigan, much worse. Pag tayo ay para palagi bigay ng bigay, tulong ng tulong sa ating kapamilya, this is one of the reasons. Tayo yung magiging dahilan, no? Para yung kapamilya natin magiging tamad. Hindi na sila maghanap ng trabaho. Hindi na sila mag-isip how to earn money kasi nga binibigay mong lahat. Ikaw yung breadwinner. Ikaw tagabayad ng ilaw, tagabayad ng tubig. Ikaw yung tagabili ng pagkain. Ikaw na lahat. So, sino pa magaganahan na magtrabaho? Of course, yung kapamilya mo, yung iba, hindi naman sa nila lahat ko. Yung iba, magiging tamad talaga. Kaya, kaibigan, kahit breadwinner ka pa, huwag mo ibigay ang lahat. Dapat talaga magtira ka sa iyong sarili at dapat talaga, kaibigan, may ipon ka. Mga kaibigan, no, nasabi ko na sa inyo ang lahat ng mga dahilan kung bakit ang hirap makaipon pag tayo ay empleyado. Ayun, pinapawisan na naman si Ate JB dahil hindi ko na naman on yung aking electric fan kasi nagsasave tayo ng kuryente. Ayan, so kaibigan, no, huwag kang mag-alala. Kahit empleyado tayo, makakaipon pa rin tayo, okay? At kung sasabihin nyo kay Ate JB, ginawa ko ng lahat, hindi pa rin ako makaipon, kulang talaga yung sahod ko. Well, kaibigan, if that is the case, kailangan mo na talagang magkaroon ng other source of income. Kailangan mo na magkaroon ng sideline, kaibigan, no? Kung talagang mahirap mag-ipon, kasi saktong-sakto lang yung ating sinasahod, or minsan kulang pa, dapat magkaroon ka na yung tinatawag natin na sideline, kaibigan. Use your talent, use your skills. Kung magaling ka mag-bake, magaling ka magluto ka sa bahay nyo, ibenta mo sa mga fellow employee mo, yung mga kasama mo sa trabaho. Ayan, may kilala ko kaibigan, no, na relative ko. Nagtatrabaho po siya sa construction, isa siyang construction worker at nagtitinda siya doon ng load at saka sigarilyo. Di ba? Yun dyan natawag natin na sideline. Ayan, so just try, kaibigan, no? Just try. Hindi ka naman disabled, kumpleto ka naman. Bakit hindi ka maghanap ng sideline? Walang imposible, kaibigan, basta porsigido tayo. Okay, again, kung sahod mo, hindi talaga magkasya, talagang hindi ka makaipon, dapat siguro, kaibigan, magkaroon ka na ng sideline. Okay? Makakatulong po ito sa iyo, pati sa iyong family. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapon nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko makakatulong po ito sa inyo. Lagi nyo lang isipin, kaibigan, huwag mong kalimutan parating sinasabi ni Ate JB. Hindi mahirap, hindi imposible na masinso ang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay natin, kaibigan. Tiwala lang. Again, aasinso tayong lahat, ha? Claim it, kaibigan. Aasinso tayo. Okay. Thank you so much sa inyong pagmamahal at suporta kay Ate JB. Thank you so much. God bless.